Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan namin, mga bisita namin. Malugod na tinatanggapan lahat sa pagpupulong natin sa umagang ito. Tinatanggapan lahat na narito sa Kingdom Hall, pati na rin ng mga nakakonect via Zoom. Bilang pagbubukas, ating awitin ang song number 56 at pagkatapos nito tayo ay mananalangin. Ang song number 56 ay may title na Manindigan Ka sa Katotohanan at hango sa Kawikaan 3:1 and 2. Tayo na ngayon umawit ng song number 56. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ang unang bahagi ng ating meeting ay pakikinig sa isang napapanahon at salik sa Bibliang pahayag. Maaari niyo itala ang paksa ng pahayag. Binabago ba ng katotohanan ang inyong buhay? Nais kong ulitin, binabago ba ng katotohanan ang inyong buhay? Bibigkasin nito sa atin ang ating inanyayahang tagapagsalita mula sa Green Hills Congregation, San Juan City, si Brother Efren Ringor. Brother Ringor, handa na po kami makinig. Anong katotohanan ang dapat na bumago sa ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan? At anong aspekto o bahagi ng ating buhay ang dapat nating pagsikapang baguhin ayon sa ating paksa ngayong umaga? Bueno, ang sagot dun sa unang tanong natin, yung katotohanan na pag-uusapan natin ay ang mga katotohanang nasa Biblia, ang salita ng Diyos. Oo,
Ang katotohanan ito ang bumago sa ating lahat, kaya narito tayo ngayon sa umagang ito. Tayo man ay baguhan, matagal na, o mas matagal pa na naglilingkod kay Jehova bilang saksi ni Jehova. Kaya naman, ang gawain nating pangunahin sa buong mundo ay ang pangangaral, pagtuturo ng katotohanan ito sa mga interesado. Kaya naman, sa panahong ito mga kapatid, milyon-milyon na nakikipag-aral sa mga saksi ni Jehova sa buong mundo. At taon-taon, daang libo ang nababautismuhan. Ngayon, ang katotohanan ito na pag-uusapan natin na dapat bumago sa ating buhay mga kapatid ay tuwang-tuwa tayong ibahagi ito kasi yung mga ini-study natin, tuwang-tuwa din na makilala si Jehova at kumapit sa kanila yung simulain sa 1:8:32 na napapalaya ng katotohanan ang mga tao sa maraming kasinungalingang turo. Hindi ba? Ngayon, yung bang pagkaalam na si Jehova yung Diyos at yung pag-asa na iniaalok niya ay sapat na para tayo ay ikangay makingkampante na. Hindi po. Higit pa sa pagkuha ng kaalaman, ang kailangan natin gawin, kundi alamin natin yung dapat pa nating pasulungin o baguhin. Basahin natin yung unang teksto natin mga kapatid na ating mababasa sa Roma 12:2. 12 verse 2. Kung nariyan na kayo, ganito ang ating mababasa. At huwag na kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggatambak at perpektong kalooban ng Diyos. Napansin niyo ba yung salitang magbagong anyo? Sa Grego, ito ay metamorpho. Ito ay isang proseso. Nakakita na ba kayo ng paru-paro? Maraming klase yan, ano? At tuwan-tuwa tayo, nalilipad-lipad yan. Minsan hinuhuli pa, kinukolekta yan. Paano naging paru-paro ang isang magandang paru-paro? Tulad ba yan ng ibon na iniitlog muna, pinipisa, o nililimliman bago maging ibon uli? Hindi po. Sisimula yan sa isang uod o caterpillar. At yung caterpillar na yan, na baka ayaw niyong hipuin kasi uod eh. Mandidiri kayo. Gumagapang-gapang yan sa mga puno hanggang sa dadaan siya sa proseso na siya maging pupa. At yung pupa na yon, sa paglipas ng ilang panahon, nagiging adulto at susunod na hakbang doon, unti-unting bubuka, lalabas na yung magandang paru-paro. So yung prosesong iyon, tinatawag yun na metamorphosis. Ginamit yun ni Pablo sa tekstong ito upang ipakita yung pagbabago din ng katotohanan sa atin ng salita ng Diyos. Kaya pinapakita kong gayon dito na higit pa sa pagkuha ng kaalaman talaga ang kailangan natin gawin. Kundi magbago, sabi rito, magbagong anyo. At habang nakikilala natin ang Diyos ni Jehova, nauunawa natin ang kanyang pag-ibig sa atin. At lalo naman tayong napapakilos na mahalin siya. At dahil gusto natin siyang mapasaya, pinapakilos tayo ng mga katotohanan na magbago upang higit pa natin siyang mapasaya. Kaya ang tanong kanito mga kapatid, mga kaibigan, binabago ba ng mensahe ng Biblia na mula sa Diyos ang iyong buhay? Ano ang dapat mong gawin para mabago ng katotohanan na sa Biblia ang iyong buhay? Kaya pag-usapan natin yung tanong kanina na anong mga aspekto o bahagi ng buhay natin ang babaguhin. Merong dalawa. Una, yung panlabas na pagkatao. Kaya ating aalamin kung paano napapakilos ng katotohanan ang ating sarili mula sa Biblia na baguhin yung ating mga paggawi. Yung paggawi na yan ay maraming bagay yan sa libutan. Ngayon, basahin natin yung pangalawang teksto natin na nasa Efeso 4:22. Efeso 4:22. Ang sabi, tinuruan kayong alisin ang inyong lumang personalidad na naayon sa dati ninyong paraan ng pamumuhay at pinasasama ng mapandayang mga pagnanasa. So para mapasaya natin si Jehova pala, dapat iwasan natin yung mga paggawing hindi niya sinasang-ayunan. Oo, maaari pang mabago kahit yung mga ugali na nakagawian na. No? Ugali na nakagawian pa. Ano-ano yun? Pag-usapan natin ng ilan na halimbawa. Yung tungkol sa alak. Sabi rito sa outline, pag-abuso sa alak. Masama ba yung alak? Sa iba, para masama yan. No?
Kung minsan pa nga, ayaw nilang makita na sa pagtitipon may alak, no? Natitisod sila. Pero hindi masama yun. Bakit po? Ano yung unang himala ng Panginoon Hesus nung sinarito sa lupa? Ginawa niyang mahusay na alak ang tubig. Hindi ba? So, ibig sabihin, ang masama lang dan yung abusuhin mo yon. Tingnan natin yung simulain sa Kawikaan 23:20. Kung nire na kayo, sabi, huwag kang maging gaya ng malalakas uminom ng alak. Ano ba madalas na kapartner ng alak? Sabi dun sa dulo, nang matatakaw sa karne. Pulutan, di ba? Okay, hindi naman masama yun kung sabi nga, hindi abuso yung gagawin natin. Kasi doon sa unang Korinto sa SGs, pamilyar tayo doon, isinama ni Pablo yung pag-abuso sa alak o pagiging lasinggo sa hindi magmamana ng kaharian. Kaya yun lang ang iiwasan. Pero yung mismong alak, kung katamtaman, di ba, hindi naman masama. So, iwasan natin ang pag-abuso. Kung yun ang ating kalagayan, nung ini-study tayo, baka ganun tayo, nabago na natin yun, di ba? So, kung hindi pa, patuloy natin gawin yun. Kasi iyon ang isa sa bahagi ng buhay natin na babaguhin ng katotohanan. Pangalawang halimbawa, yung tungkol sa sigarilyo at paggamit ng droga. Bueno, ang sigarilyo ay alam natin, napatunayan na maraming ibinibigay na sakit yan. Di ba? Sakit sa baga, emphysema, sakit sa lalamunan, kanser pa nga, hanggang sa ikamamatay ng isa. Kaya, bagamat wala sa Biblia, kung minsan yun ang pagtutol ng mga naninigarilyo, dinidiin ng kasulatan na linisin natin ang ating sarili, no? At espiritu, sabi ron, sa anumang karumihan. So kasama yun, kasi nagpaparumi sa katawan yung bisyo ng paninigarilyo. Lalo na yung paggamit ng droga, di ba mga kapatid? O noong panahon na nakarang administrasyon, delikado kapag medyo suspect ka na gumagamit ng droga, baka ikaw ay matungkang, di ba? So, pinapakita riyan na talagang kahit nasa sanlibutan, masama yan. Okay? Kaya sa mga Kristiyano, lalong hindi natin dapat na patuloy na ugaliin ang gayong gawain. Ang pangatlo mga kapatid ay yung sexual na immoralidad at karumihan. Alam naman natin kung ano yung sexual na immoralidad. Yung pagsisiping ng hindi mag-asawa o hindi kasal, no? At yung karumihan. Ano ba yung kasama doon sa karumihan? Sa ating referensya, binabanggit yan yung pornografiya. Sabi ng iba, hindi naman daw masama yan. Pero alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang pornography o pornografya ay dinisenyo para pumukaw ng sexual na pagnanasa. At sa ngayon, nagkalat ang pornografya mga kapatid. Kahit saan, sa mga magazine, aklat, musika, palabas sa TV, at sa internet. Isang pindot mo lang minsan, di ba sa mga video natin para maiwasan yun makikita natin nandun sa artwork pagkakitang ganyan, gumaganon pa di ba? Ganun ba tayo pag nakakita tayo ng napindot natin na aksidente ang ating gadget? Kaya itong bagay na ito mga kapatid, bagamat iniisip na marami na hindi masama, nakagawian pa nga. Pero ang totoo, napakadelikado nito mga kapatid. Bakit? Dahil dito ang isang tao ay pwedeng ma-addict sa sex at laging mag-isip na maruruming bagay. Kapag nanood ang isang tao ng pornografiya, saan humahantong ito? Pwede itong humantong sa masturbation, problema sa pag-aasawa, at diborsyo pa nga. O, di ba? Kaya napakadelikado itong karumihang ito na binanggit ng pornografiya. So dito, pinakikita mga kapatid, napag-usapan natin tatlong nakagawian o ugali. Sinabihan ni Pablo, ang mga Kristiyano noong unang siglo, na ganyan ang ilan sa inyo, sabi niya doon sa unang Korinto 6:11. So anong ibig sabihin niyan? Patuloy yun hanggang sa ating mga Kristiyano na marahil ang ilan sa atin nagawa yung mga bagay na yun bago tayo naging saksi ni Jehovah. Di ba? Nabago na natin yun. Meron pa tayong kilala na ganun, nagdaan sa ganung bisyo. Pag-abuso sa alak, o kaya paninigarilyo, droga, o kaya sexual na immoralidad at karumihan. Bueno, maraming karanasan na ganyan. At isa sa naalala kong karanasan dyan ay galing sa Brazil, si Mauricio. Bata pa lang siya, kasi naulila sa ama, nagpalaki sa kanya nanay niya. Nung bata pa lang siya, palibasa kasama lang niya nanay niya sa buong buhay niya habang lumalaki. Nakagawian niya o nakaugalian niya na magsuot ng baro ng kanyang nanay. So anong tingin ng mga kapitbahay? O, di ba? Tama kayo.
ang turing sa kanya ay isang homosexual o bakla. At talagang ganun nga nangyari. Nung teenager siya, ayun, nakikipag-sex na siya sa kapwa lalaki. At nung umabot siya sa 20 anyos, hindi lang siya sa lalaki nakikipag-sex. Sabi nga, naging chick boy. Sabi sa libutan, yung chick nung una, kabataan ko, mahilig sa chicks o babae. Pero nabago yun ngayon, chick boy na. Pag chick boy, akala sa babae lang, pero hindi. Bagong application nila, pwede sa chicks, pwede sa boy. Yun ang termino ng mga taga-salibutan. So, ganyan ang mga karanasan nung tinutukoy ko sa inyo. Hanggang sa nakabarkada niya, siyempre, mga homosexual, mga prostitute, at dahil sa siya ay talagang nagladlad na ika nga, sa mga piyesta doon sa Brazil, sumasayaw siya, kilalang kilala siya. At hindi lang yun ang kanyang naging buhay, naging addict din siya sa cocaine. At dahil doon, nangayayat siya, nabahala yung kanyang nanay. Ngayon, dahil sa mahal din naman yung nanay niya, sinikap niyang itigil yun. Doon siya nakausap ng mga saksi ni Jehovah. At mababait yung mga saksing kumausap sa kanya, at ang nakakaakit sa kanya na teksto, yung nasa Roma 10:13, na ang bawat isa na tumatawag kay Jehovah ay maliligtas. Kaya tuwing nagugumon siya doon sa bisyo niya, nananalangin siya. Pero pagkatapos na siyang makahitit o makadroga, so umiiyak siya minsan na hindi niya magawa-gawa yon. Pinayuhan siya ng mga nag-i-study sa kanya na ipagpatuloy lang at matutulungan siya kung ipagpapatuloy niya, huwag sumuko. Ganun nga nangyari, no? Unti-unti, nabago ang kanyang buhay, hanggang sa napaglabanan niya yon, naging saksi ni Jehovah siya. Nag-pioneer siya, at bagamat ilang taon na siyang pioneer, naakin na rin niya yung kanyang nanay, nandun pa rin yung damdamin. Di ba, napag-aralan din natin yan minsan sa ating midweek meeting, di ba? Na kahit nasaksi ka na, matagal ka na, yung pinagdaanan mo minsan nandyan. So yun yung pinaglalabanan ng brother na ito. So pinapakita niya kung gayon na kung ikakapit natin ang katotohanan, tunay na mababago ang ating buhay, yung ating panlabas na pagkatao. Ngayon, yung pangalawa na aspekto o bagay ng buhay natin na dapat mabago mga kapatid ay yung ating panloob na pagkatao. Okay? Ang panloob na pagkatao ay dapat talubusan nating baguhin yan mga kapatid, mga kaibigan, mga study namin, at hindi pakitang tao lamang yung pagbabago natin. Basahin natin ang susunod nating teksto na nasa Efeso 4:23-24. Nariyan na po kayo, ganito ang ating mababasa. At dapat na patuloy ninyong baguhin ang takbo ng inyong isip. Sorry. Tuloy natin yung pagbasa ng natin. Medyo nawala. Yun. At dapat na patuloy ninyong baguhin ang inyong takbo ng inyong isip at isuot ang bagong personalidad na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matuwid at tapat. Dito sa tekstong ito mga kapatid, ipinapakita na pwede nating mabago ang ating pagkatao, yung panloob nating pagkatao. Ngunit, dahil sa sinabi doon na patuloy na gawin, hindi madali. No? Hindi madali. Isang proseso din yan sa panig natin na kahit na tayo bautismado na, ay maaaring hindi pa natin lubusang nababago. So ano yung dapat natin gawin? Sabi rito mga kapatid, hindi lang natin basta pipigilin ang ating maling pagnasa o ihihinto ang masasamang gawain. Kailangan nating baguhin ang takbo ng ating isip at kasama dyan mga kapatid, ang pagbabago ng ating mga gusto, ugali at motibo. At kailangan dyan ang patuloy na pagsisikap. Ngayon tingnan natin ang unang larawan natin na karanasan niya ng isang brother na dati ay marahas. Kaya yun ang kanyang larawan sa likuran. Ano? At siya ay lasinggo, basagulero.
Pero dahil sa na-study siya, naging kwalipikado sa bautismo, kaya yun, naging magandang patutuo sa kanilang lugar. At yung nasa ibabaw ng muka, medyo brother na siya, no? Kristiyano na. Pero isang gabi, sa kanilang lugar, palibas ay dati siyang basuguliro at lasinggo, may humamon sa kanya na lasing. No? Ano kaya ang ginawa ng brother? Nung una, pigil din siya kasi bagong bautismo, di ba? Pero nung nilait niya ang Diyos na Jehova, nawala na siyang kontrol. No? Anong ginawa ng brother? Binugbog lang naman niya yung lasing. No? So anong pinapakita ng karanasan? Bagamat natulungan na siya ng pag-aaral ng Biblia na mapigil ang tendensiya maging marahas, hindi pa rin niya nabago ang kanyang panloob na pagkatao. Kaya sa ibang salita, talagang balik pa rin doon sa dating ugali. So, sumuko ba ang brother na ito? Hindi, mga kapatid. Dahil sa nagpatuloy siya, tinulungan siya ng mga elder, bandang huli, naging elder na rin siya. Ngayon, naulit-uli yung eksena. Mayroon na naman isang lasing. Ang kanyang pinupuntiran naman, yung kapwa niya elder, inakita niya. Ano kayang gagawin niya? Kinausap niya, mga kapatid. Kalmado, at inakay pa nga niyang pauwi kasi hindi na halos makalakad ng tuwid. So yung aksyon na yun ng ginawa ng brother, nung elder na siya, ano ipinapakita, mga kapatid? Nabago na ng brother ang takbo ng isip niya. Oo, nabago na ang pagkatao niya. Naging mapagpayapa na siya at mapagpakumbaba. So yun na isang napakalaking kapurihan kay Jehova. Yun yung karanasan ng brother, no? So salamat dun sa larawan. Kaya sinisikap din natin, mga kapatid, na alisin yung mga saloobin na nagpapakita ng espiritu ng salibutan. Kahit nasaksi ni Jehova na tayo. Kasi dun sa binasa nating teksto, patuloy niyong baguhin ang inyong isip. Kasi pag hinintuan natin yon, babalik tayo sa dating gawi. Kaya may mga nakagawain tayo, minsan may marinig tayo, ganyan na ako, tanggapin mo na. Mali yun, no? Kailangan patuloy tayo na magsikap. Kaya tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Ano ang tingin ko sa mga tao na iba ang lahi o nasyonalidad? Sa Amerika, sa ibang bansa, talamak pa rin yung discrimination, no? Racial discrimination. May impormasyon ako natanggap sa isang kaibigan na galing din doon. Ang sabi, sa Amerika daw, yung passenger bus nila, yung harapan, yung mga puti. Sa gitna, yung mga Asian, yung brown ang balat. Yung mga maitim ang balat, sa likod. Pag umupo ka doon sa unahan, mapupulis ka, papababain ka ng driver. Discrimination. Pero dito kayo sa Pilipinas, minsan mayroon din ganyan. Yung tinatawag nating regional discrimination. Di ba? Pag may pinakilala sa'yo, taga saan ka, Brad? Pag sinabi Bisaya, ay from D. Di ba? So, iwasan natin yun. Discrimination din yung mga kapatid. Ikapit natin yung simulain sa gawa 10:34-35. Sabi doon, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng sinuman. Kahit na sino siya, basta't may takot sa Diyos, gumagawa ng mabuti, nalulugod ang Diyos doon. Sa pantanong, nakikita ko ba ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa mataas na pamantayang moral? Ano yon? Ito may kinalaman sa ano sinasabi ng aking pananamit at pag-aayos tungkol sa akin. No, di ba? Minsan tayo ay mayroong kanya-kanyang hilig o gusto na ayos pananamit. Pero ang simulain natin sa bagay na yan, para maipakita natin nababago yung ating panloob na pagkatao sa bagay na yan, yung nasa 1 Timoteo 2:9 and 10, no? Yung kahinhinan, no? Ng pananamit at pag-aayos. Isa pang tanong, paano ko pinakikitunguan ang hindi ko kasekso? Ayan, lalo na ito sa mga brother, no? Doon sa simulain ng 1 Timoteo 5:2, sabi ni Pablo sa mga brother, sabi, makitungo sa matatandang babae na gaya ng sa iyong ina, sa mga nakababatang babae na gaya ng sa kapatid mong babae ng may malinis na puso. So, ibig sabihin, bilang mga magkakapatid sa kongregasyon, mga brother lalo na, pinapayuhan yung angkop na pakikitungo sa mga di-kasikso. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Bueno, pinapakita ng gayong payo
na hindi angkop sa mga Kristiyano ang flirting. Ano ba sa Tagalog yan, mga kapatid? Sa ngayon, ang salin ng samahan dyan ay ligaw-biro. Pero nung kabataan ko, ang salin ng samahan dyan, alembong. Huwag kang aalembong. No? Sa mga may edad, alam nila yan. Pero ngayon, mas malinaw yung ligaw-biro. Kasi yung alembong, malalim na salita di ba? Pero yung flirting ngayon, ligaw-biro, maliwanag na naiintindihan ng bawat kapatid yan. Bakit hindi dapat yan sa mga brother, lalo na, o maging sa sister, baliktaran yan, yung ganoong ligaw-biro. Bagamat iniisip ng ilan na hindi naman masama maging romantiko sa iba basta hanggat salita o tingin lang, sabi, o ilang pagkilos na walang pisikal na kontak. Parang okay lang. Pero minsan may nung kasama ng akbay-akbay, hag-hag di ba? So, lalo nang iwasan yung ganung mga bagay, lalo na kung ikaw ay binata o dalaga, kasi maglilikha yun ng maling impresyon doon sa yung pinapakitaan ng ligaw-biro na yan. Kaya pinapaiwas sa atin yan, lalo sa mga brother, mga kapatid, kasi pwedeng pumukaw ng maruming kaisipan na maaaring humantong sa sexual na immoralidad. Opo, nangyari na yon. At maaaring mangyari pa rin. Kaya ingat, mga kapatid, sa bagay na yan. Kaya pinapakita ba ng prioridad natin na nagtitiwala tayo sa Diyos na Yehova? Bueno, yung bagong version ng Matthew 6:33, basahin natin, sabi ng mga kapatid, kaya patuloy niyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Dati, sa lumang Bible natin, idadagdag. No? So parang kakayod ka pa para dagdagan ni Yehova. Pero ngayon hindi. Pag inuna mo siya, magtiwala ka, ibibigay niya yung pangangailangan mo. Kaya napakaganda na ikapit natin ang mga bagay nito. Ngayon, paano tayo susulong para magawa nating baguhin, hindi lang yung ating panlabas sa pagkatao, kundi yung panloob nating pagkatao na mahalaga sa Diyos na Yehova. Yamang hindi madaling baguhin ang ating pag-iisip at paggawin, mga kapatid, at hindi ito otomatiko, kailangan ng patuloy na pagsisikap. Pag-usapan natin yung tulong sa atin na tatlo doon sa larawan na susunod na pag-uusapan natin. Sa unang larawan, makikita natin yung sister ay nananalangin. So yan ang una na tulong para sumulong tayo doon sa pagbabago ng ating buhay ng katotohanan ng Biblia. Manalangin kay Yehova, mapagpakumbabang kilalanin ang tulong niya sa bagay na ito. Oo, mga kapatid, ang panalangin, ang pangunahin nating dapat na gawin. Tularan natin yung salmista sa awit 51:10 na sabi niya doon, dalisayin mo ang puso ko, O Diyos, at bigyan mo ako ng bagong saloobin na magpapatatag sa akin. Oo, dapat na aminado tayo, mga kapatid, na kailangan nating mabago yung ating isip, humingi ng tulong kay Yehova, at para makasiguro tayo, ating alalahanin yung ginawa ng Diyos na Yehova na pagpapatibay sa mga Israelita noon, bagamat sila'y matitigas ang ulo ng panahon ni Ezekiel, ganito ang pangako ni Yehova. Bibigyan ko sila ng pusong hindi hati at ng bagong espiritu. At bibigyan ko sila ng pusong laman. Ibig sabihin, pusong mabilis tumugon sa patnubay ng Diyos. Hindi pusong bato na makulit, pasaway at mahirap turuan. Ganon ang ginawa ng Diyos na Yehova sa mga Israelita noong panahon ni Israel. Kaya kung handang tulungan ni Yehova ang mga lingkod niya noon na matitigas ang ulo, ano ang aral nun sa atin? Handa rin niyang tulungan tayo, magsikap lang tayo at huwag sumuko. Pangalawa, sa larawan, makikita natin na nananalamin yung sister. Ano ibig sabihin yan? Lahat tayo, bata matanda, bago dumalo, tiyak tayo nanalamin. Di ba? Baka bago pa pumasok dito, dumapa tayo sa comfort room at nag-retouch, di ba? Kasi gusto natin maganda, presentable tayo sa harap ni Yehova. Ganyan ang Biblia. Kapag binabasa natin regular, tulad tayo sa nananalamin, kapag binubulay-bulay natin, yun, nire-retouch natin ano ba yung kailangan kong baguhin. Kaya yan ang pangalawang tulong sa atin ng katotohanan. Yung ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, bulay-bulayin, upang makita natin, baka may tendensya pa tayo na maakit ng kaisipan ng salibutan. Aminin natin yung mga kahinaan natin at sikaping maalis yon.
Kasi yun ay panloob na pagkatao natin. Pangatlo sa larawan, makikita natin, ano ang nakikita nyo ron sa sister. No? Nag-iisip siya ng kung sino yung mabuti niyang kasama. Oo, kailangan nating piliin ang mabubuting kasama. Maalala nyo marahil yung simulain sa Kawikaan 13:20. Ano ba ang sabi doon? Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya mahalaga ang paghahanap o pagpili ng mabubuting kasama. Saan tayo makakatagpo? Dito po sa Kingdom Hall, sa mga pagpupulong, sa mga assembly. Bakit? Yung simulain sa Hebreo 10:24-25, di ba? Yung in-person na pagdalo, nakapagpapatibay yun. Lalo na kapag nakakasalamuha mo mga kapatid at sa mga pagtalakay, nagpapatibayan tayo. Kaya malalaman mo kung sino yung masigasig sa paglilingkod, kaibiganin mo, magiging masigasig ka rin, di ba? Kasi kung ang kasama mo yung marunong, sabi ng simulain, magiging marunong ka rin. At yan ang gusto ni Jehova. Iwasan natin yung mga kasama na magpapahina ng determinasyon natin na gawin ang tama. Hindi lang sa sanlibutan. Dati sanlibutan lang yung iniiwasan natin. Pero minsan, kailangan din natin maging maingat, maging sa loob ng kongregasyon. Mayroong ginagamit ang kaaway na sirain din yung ating pananampalataya. Kaso yung mga bagay na yan, nating napag-usapan, may pakinabang yan. Kapag kinapit natin ang mga pagbabago ng katotohanan sa ating buhay. Ano-ano yung mga pagpapala, kapakinabangan na ating matatamo. Mayroon tayong 4 dito sa outline. Una, mas titibay ang pakikipagkaibigan natin kay Jehova at magdudulot ito sa atin ng kapayapaan at kasiyahan. O, hindi ba yun ang magandang kalagayan ng buhay ngayon? Mapayapa ka kahit na maraming problema. Pangalawa, yung mabuting halimbawa mo ay maaaring magpakilos sa iba na alamin ang itinuturo ng Biblia. Di ba ganun madalas? Minsan kahit na mahusay ka magpaliwanag, pero yung kabaitan mo, ang natatandaan nung nakausap mo. Kaya doon sila naaakit. So yung halimbawa natin, ang pagkakapit na makatotohanan sa ating buhay, ang magpapakilos sa iba. Para tumami yung maaaralan natin, makasama natin sa pagligtas ni Jehova. Pangatlo, magkakaroon ka ng mas mabuting kalusugan at mas maligayang buhay pampamilya. O di ba, totoo naman, nung hindi ka pa saksi, baka marami kang bisyo. Nung naturuan ka, nawala yun, gumanda ang buhay ng iyong pamilya, naging makabuluhan. At panghuli, yon, basahin natin yung pinaka-ultimate na magandang kapakinabangan kapag ikinapit natin ating pinag-usapang paksa ngayon na baguhin ng katotohanan sa Biblia ang ating buhay. Awit 37:29. Kung nariyan na kayo, ang sabi diyan, ang mga matuwid, ang magmamay-ari na lupa, at titira sila roon magpakailanman. Nais ba natin yung bagay na yon? Oo naman, yun ating hinahangat at napakalapit na. Kaya tayo madalas na pinapayuhan, magmahalan, kaya tatalakay natin sa bantayan mamaya para maipakita mo na mahal mo rin si Jehova. Kasi kung hindi mo mahal ang mga kapatid, may pinipili ka lang, para mo rin hindi minamahal si Jehova. Yun mapag-aaralan natin mamaya. Kaya harinawa, itong ating napag-usapan ngayong umaga, na binabago ba ng katotohanan ng iyong buhay, naway positibo ang sagot natin na opo, babaguhin natin lahat para makarating tayo sa paraisong lupa. Magandang umaga. Marami rin po salamat, Brother Ringor, na patibay kami na manindigan at patuloy magsumikap na mamuhay ayon sa katotohanan. At salamat din sa lahat ng dumalo sa umagang ito. Sa susunod na linggo, makakapakinig muli tayo ng salik sa Bibliang pahayag. Ang sunod na bahagi ng ating pulong ay pagtalakay sa isang article sa Bagasing Bantayan at pangangasiwaan tayo ni Brother Danilo Calso. Ang kanyang tagabasa ng parapo ay si Brother Caloy Dula. Magandang umaga ulit mga kapatid at mga kaibigan. Ganoon din yung mga kapatid at kaibigan natin sa Zoom. Magandang umaga po sa inyo lahat. Di ngayon tayo dadako sa ating pag-aaral ng Biblia at gamit ang Magasing Bantayan. Ang paksa natin ay paano natin mapapanatiling
masidhi ang pag-ibig natin sa isa't isa. So bubuksan natin ito sa magitan ng pag-awit. Sa awit 109, ang sabi, umibig ng masidhi mula sa puso. So nasa araling Artikulo 47 tayo ng bantayang November 2023. Paano natin mapapanatiling masidhi ang pag-ibig natin sa isa't isa? Ang susing teksto ay nasa unang Juan 4:7 ang sabi ganito, patuloy nating ibigin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Tingnan natin nilalaman. Ito nilalaman, ano? Kailangan natin ngayon na magpakita ng pag-ibig sa mga kapatid. Bakit? At paano natin yun mas may papakita? So merong tatlong subtopic dito, 4. Una, bakit dapat nating ibigin ang isa't isa? Pangalawa, paano natin mapapakita ang pag-ibig sa isa't isa? At yung pangatlo, paano natin mapapanatiling masidhi ang pag-ibig natin sa isa't isa? At yung pang-apat, bakit kailangan ngayon ang pag-ibig? Pagkatapos nating pag-aralan, tingnan natin kung maalala natin sa mga tanong na ito. Una, bakit dapat nating ibigin ang mga kapatid? Paano natin may papakita sa mga kapatid na mahal natin sila? At pangatlo, bakit masabing pagpapakita ng pag-ibig ang pagiging handang mapagpatawad kahit mahirap? Yun ba yung pangatlo? Tama. Okay, so ating tagbasa si Brother Kaloy Dula, kaya pakisuyo, Brother Dula, basahin natin paragrapan. Noong tinatalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sinabi niya na ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Bakit niya nasabi iyon? Sa hinaharap, hindi na natin kailangan manampalataya o umasa sa mga pangako ng Diyos kasi nakita na natin ang katuparan ng mga iyon. Pero kailangan pa rin natin ng pag-ibig kay Jehovah at sa mga tao. At patuloy pa nga itong lalalim magpakailanman. Kaya talakayin natin ang tatlong tanong. Una, bakit dapat nating ibigin ang isa't isa? Ikalawa, paano natin maipapakita ang pag-ibig na iyon? At ikatlo, paano natin mapapanatiling masidhi ang pag-ibig natin? Salamat. Sa A, bakit sinabi ni Apostol Pablo na pag-ibig ang pinakadakilang katangian? Mr. Rose Libres. Bagamat mananatili nga yung tatlo, pag-ibig pa rin yung pinakadakila dahil kapag ka nakita na natin dumating ang pangako ng Diyos,
hindi na natin kailangan yung sampalataya at umasa pa sa pangako niya dahil ito ay natupad na. Pero ang pag-ibig nga ay mananatili magpakailanman at lalalim pa ito. So, ano mga tanong ang tatalakayin natin? Ayun, okay, Sister El. Bakit dapat natin ibigin ang isa't isa? Very good. Okay, pangalawa. Ay, sige nga, si PJ. Ikalawa po, paano natin maipapakita ang pag-ibig na iyon? Yun, at ang pangatlo, ay, si Miguel, okay. Si Art. Ikatatlo, paano natin mapapanatiling masidhi ang pag-ibig natin? Okay, good. So, unahin natin yung tanong na pag-aaralan natin. Bakit dapat nating ibigin ang isa't isa? Okay, paragraph 3. Bakit mahalagang ibigin natin ang isa't isa? Kapag pinapakita nating mahal natin ang mga kapatid, pinapatunayan nating tunay na mga Kristiyano tayo. Sinabi ni Jesus sa mga apostol niya, "Kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko." Napapanatili rin natin ang pagkakaisa dahil sa pag-ibig. Sinabi ni Pablo na lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao. Pero may isa pang mahalagang dahilan kung bakit dapat nating ibigin ang isa't isa. Sumulat si Apostol Juan sa mga kapatid. Ang umiibig sa Diyos ay dapat na umiibig din sa kapatid niya. Kapag ipinapakita nating mahal natin ang isa't isa, pinapatunayan nating mahal natin ang Diyos. O bakit mahalagang ibigin natin ang isa't isa? Sister Rizadel. May tatlo pong dahilan. Yung una po, nasa Juan 14:35, pinapatunayan nating tunay na Kristiyano tayo o tagasunod ni Jesus kung iniibig nating ating kapwa. Yung pangalawa po, nasa Colossus 3:14, pinagkakaisa po ang mga Kristiyano ng pag-ibig. Yung ikatlo po, nasa unang Juan 4:21, na pinapatunayan natin mahal natin ang Diyos na Jehovah kapag nagpapakita po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa o sa isa't isa. Yun, oo. Kaya pala pagkamahal natin ang ating kapatid, isa't isa, ano pinapatunayan natin? Ayun doon sa binanggit. Yes, Sister Linda, Licanda, Sister Licanda, Maria. Pinapatunayan nga po natin na mahal natin ang Diyos na Jehovah. Okay, very good. Paragraph 4 and 5. Bakit masasabing may koneksyon ang pag-ibig natin sa Diyos sa pag-ibig natin sa mga kapatid? Isipin ang koneksyon ng puso natin sa ibang parte ng katawan natin. Kapag sinusuri ng doktor ang pulso natin, pwede niyang malaman kung malakas o mahina ang puso natin. Ano ang matututuhan natin dito? Gaya ng doktor na nalalaman ang kondisyon ng puso ng isang tao kapag sinusuri ang pulso nito, malalaman din natin kung gaano natin kamahal ang Diyos kapag sinuri natin ang pag-ibig natin sa iba. Kapag napansin natin na nabawasan na ang pag-ibig natin sa mga kapatid, baka senyales iyan na nababawasan na rin ang pag-ibig natin sa Diyos. Pero kapag lagi tayo nagpapakita ng pag-ibig sa kanila, nakikita natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. 4 and 5, bakit masasabing may koneksyon ang pag-ibig natin sa Diyos sa pag-ibig natin sa mga kapatid? Tapos magbigay ng ilustrasyon. Brother Renz Umali. Gaya po ng ilustrasyon, kapag sinuri yung pulso, makikita yung kondisyon ng puso. Ganon din, kapag mahal natin ang mga kapatid, makikita kung gaano natin kamahal si Jehovah. Pag nabawasan yun, baka nababawasan din yung pag-ibig kay Jehovah. Oo nga, tama, So, ganun pala yun, So, anong sinyalis pala pagka nababawasan na yung pag-ibig natin sa Diyos? Bilanggit, anong sinyalis kay Sister Quinones? Na nababawasan ang pag-ibig natin sa Diyos, na siyang pinakamahalaga Ibig sabihin, nababawasan na rin yung pag-ibig natin sa ating kapwa o sa ating mga kapatid. Okay, Brother Rizal, may nakita ka pang ibang punto? Ibig sabihin, pagka lumamig yung pag-ibig mo sa kapwa mo, adi lumalamig na rin pag-ibig mo kay Jehovah. Oo, kaya wag natin bawasan, Tingnan natin dito kung bakit dapat tayong magalala kung nababawasan na
ang pag-ibig natin sa kakapatid. 6. Bakit dapat tayo mag-alala kung nababawasan na ang pag-ibig natin sa mga kapatid? Kasi ibig sabihin nito, nanganganib ang kaugnayan natin kay Jehova. Nilinaw iyan ni Apostol Juan nang sabihin niya, ang hindi umiibig sa kapatid niya na nakikita niya ay hindi makaiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ano ang aral? Matutuwa lang sa atin si Jehova kung iniibig natin ang isa't isa. Pabasa natin ang unang 1:4, verse 7 to 9 hanggang 11. Okay, pakinggan naman natin si Bart. Si Bart muna. Sige. Mga minamahal, patuloy nating ibigin ang isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang bawat isa na umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sa ganito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos may kaugnayan sa atin. Isinugo ng Diyos sa sangkatauhan ang kanyang kaisang-isang anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Okay, sa 11. Pakibasa rin sa 11. Pakituloy na rin, Bart. Please, yung 11. Suyo. Mga minamahal, dahil ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, pananagutan din nating ibigin ang isa't isa. Okay, salamat. Ano? So, bakit dapat tayong mag-alala kung nababawasan o kung nababawasan na ang pag-ibig natin sa mga kapatid? Ano? Bakit kaya, Brother Luis Tro? No? Nakakapagpaalala pala yan. Ano? Nakakapag-alala talaga, sabi nga doon sa English, spiritual danger. Tapos sa Tagalog ay may panganib yung kaugnayan natin kay Jehova na baka masira. Kasi tama naman sabi, lalo na ni Apostol Juan. Paano mo iibigin yung Diyos na Jehova na hindi mo nakikita? Kung ito yung kapatid na mahal ni Jehova, hindi mo magawang ibigin. Kaya tama lamang na habang nais natin na lalo pang palalimin, patibayin pag-ibig kay Jehova, ganun din yung pag-ibig din natin sa mga kapatid. Ayun. Sabi nga doon sa unang Juan 4:11, pananagutan natin na ibigin ang isa't isa. Obligasyon, ano? Okay. So, paano kung hindi ka ibig-ibig? Brother Roy, paano mapakita? Hindi ka ibig-ibig, eh, no? Meron din, ganun. Kasi Kailangan, kung hindi ka ibig-ibig, lalo nating ibigin yon. Oo, no? Tama yun. Very good. Ano? Sister Herotani. Okay. Dahil nga kung mababawasan na yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid, ibig sabihin, nanganganib na yung pag-ibig natin sa Diyos na Jehova. Dahil sinabi sa unang 1:4-20 na ang hindi umiibig sa kapatid niya na nakikita niya, ay hindi makaiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Dahil yamang nakikita natin ang ating kapatid at ang kanyang makadiyos na katangian, paano pa ang pag-ibig na ibibigay natin sa Diyos kung hindi naman natin siya nakikita? Yun. Okay, nabanggit din kanina ni Kwan yun, ano? Okay, sige, Brother Chito. Okay. Yung ginamit na salita lang dito, nababawasan pa lang, lalo na kung mawala. Ngayon, ano bang instance, halimbawa, para magkaroon lang tayong perspective, dati mo na nakakasama, ngayon iniiwasan mo na. Ayaw mga kasama, baka tanda na yun, baka nabawasan na. Hindi naman talaga ikaw nagagalit sa kanya, pero yung usual yung ginagawa, pagsasama, parang hindi na nagagawa na indikasyon na parang umiiwas ka na. Yun. Ano madarama ni Jehova pagka ganoon na nababawasan ang pag-ibig mo sa iyong kapwa? Ito naman si Brother Parsi. Ano madarama kaya niya? Kasi sa isang magkasama, kaya sa mag-asawa na talagang nababawasan na yung pag-ibig niya, malamang talagang masakit yun. Sa katulad na paraan, si Jehova, ang kanyang mga lingkod, kapag nababawasan na ang kanyang pag-ibig sa Diyos ni Jehova, tiyak na masasaktan si Jehova. Oo, tama. Bakit masaktan si Jehova? Malay natin, baka sa kabila na siya, ay satanas na siya. So doon talagang malungkot. Okay, good. Sister Quiñones, may isa pang punto. Sige, okay. Kung hindi ka ibig-ibig ang isang kapatid,
tingnan lagi natin kung paano siya tiningnan ni Jehovah. Ang pinakamagandang example o illustration doon ay yung diamonds. Ang diamonds hindi naman talaga perfect pero may halaga at malaki ang halaga. Ganon din ang mga tao, hindi perfect pero napakalaga sa paningin ni Jehovah. Okay, so nakita natin kung bakit dapat natin ibigin ang isa't isa, no? Susunod naman natin pag-usapan, paano natin may papakita ang pag-ibig sa isa't isa. Okay, paragraph 7 and 8. Sa salita ng Diyos, paulit-ulit natin makikita ang utos na ibigin ang isa't isa. Pero ang pag-ibig ay isang damdamin na nasa puso at hindi naman kayang basahin ng mga kapatid ang puso natin. Kaya paano nila malalaman na mahal natin sila? Makikita nila iyon sa sinasabi at ginagawa natin. Maraming paraan para maipakita natin sa mga kapatid na mahal natin sila. Ito ang ilang halimbawa. Magsalita kayo ng katotohanan sa isa't isa. Panatilihin ninyo ang kapayapaan sa isa't isa. Mauna kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Malugod ninyong tanggapin ang isa't isa. Patuloy ninyong patawarin ang isa't isa. Patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa't isa. Patuloy ninyong patibayin ang isa't isa. Patuloy ninyong aliwin ang isa't isa. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Okay, salamat. So bago tayo tumungo sa tanong, ano ba yung utos ng Diyos na paulit-ulit na binanggit sa Biblia? Ano yung kaya, Brother PJ? Naibigan ang isa't isa po. Ayun, ibigin ang isa't isa. So, anong ilang paraan para may pakita natin na mahal natin ang isa't isa? Sister Flores, Angel Flores, please. Magsalita kayo sa katotohanan sa isa't isa po. Ayun. Saan binanggit yun? Sa Zacarias 8:16. Okay, pangalawa naman. Okay, pangalawa. Paper. Panatilihin ninyo ang kapayapaan sa isa't isa. Very good. Pangatlo naman, si Isabel. Okay. Sinabi po dito sa Roma 12:10 na mauna po tayong magpakita ng paggalang sa iba. Ayan. Pagkatapos, itong susunod, si Justin. Si Justin naman. Malugod ninyong tanggapin ang isa't isa. Okay. Susunod, dito na ba? Si Abi na ba? Si Abi. Okay. Patuloy niyong patawarin ng isa't isa ayon sa Colossus 3:13. Okay, good. All right. So, and then, yung isa pa, si Marby naman. Marby. Patuloy ninyong patibayan ng isa't isa ayon sa Galatia 6:2. Okay. Si Brother Raiden naman. Pang isusunod. Patuloy ninyong patibayin ang isa't isa ayon po sa 1 Tesalonica 4:18. Okay, and then yung dulo, si Allen ba yun kanina? Si Allen. Sige, si Allen naman. Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ayan, okay, Santiago 5:16. So, nandoon yung mga paraan para may pakita natin ang pag-ibig sa isa't isa, no? So, paragraph 9 tayo, tingnan natin to. Tingnan natin ang isang paraan para maipakita natin ang pag-ibig sa iba. Sinabi ni Pablo, patuloy ninyong aliwin ang isa't isa. Bakit mahalaga na aliwin natin ang iba para maipakita na mahal natin sila? Ayon sa isang referensya sa Biblia, ang salitang ginamit ni Pablo para sa aliwin ay nangangahulugang pagtindig sa tabi ng isang tao upang patibayang loob siya kapag siya'y dumaranas ng matinding pagsubok. Kaya kapag inaaliw natin ang isang kapatid na may problema, natutulungan natin siyang patuloy na maglingkod ng tapat kay Jehovah, na ipapakita rin natin sa Kanya na mahal natin siya. So, paragraph 9, bakit mahalaga na aliwin natin ang iba para may pakita na mahal natin sila? Pakita natin yung picture, pakita natin larawan para kumentuhan natin dyan. Ayon dito sa tanong, bakit mahalaga na aliwin natin ang iba para may pakita na mahal natin sila? O yun.
Anong ginawa? Describe nyo nga yung picture, Brother Gene. Merong isang mabait na sister na noon sa pinakataas na langin siya. Kasi pinakita dito na medyo maraming mga kapatid ang dumaranas ng mga pagsubok. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating patuloy na aliwin ang isa't isa. Marami kasi pinagdadaanan ng mga kapatid eh. Doon sa isa parang nabalian yata. So parang nagkaroon ng pagkakasakit. Yung isa naman doon sa medyo baba, parang may sinusulatan siya. Baka hindi rin niya madalaw yung kapatid o hindi makadalo sa pulong. Tapos yung isa naman, nag-video call siya kasi mukhang may edad na yung kapatid, tapos parang may sakit din siya. Doon naman sa taas, parang may malungkot yung kausap niya. Kaya kailangan din niyang aliwin. Pinakita lamang ito ang ilan sa mga maaring pagdaanan ng mga kapatid natin sa kongregasyon. Kaya tama lamang, patuloy na aliwin natin na sa isa upang ipakita natin, mahal natin sila. Yan, oo. Paano ba dinescribe yung salitang aliwin? Ayon sa reference natin, yung aliwin, to comfort. No? Paano dinescribe dyan, Brother Mike? Sa reference po, sinabi dito, nangahulog ang pagtindig sa tabi ng isang tao upang patibayin loob siya kapag siya dumaranas sa matinding pagsubok. Ayun, tingnan nyo nasa larawan, balik natin, pagtindig para, ano ba layunin ng kapatid? Ba't niya tinutulungan nyo? Nakita nyo, parang katabi niya lang eh. Kahit sa video, nakita nyo, parang katabi lang, sa tabi. Pero anong layunin kaya ng kapatid? Bakit niya kailangan i-comfort ito may mga problemang ito? Brother Easy. Para patibaying loob yung kapatid na dumaranas ng pagsubok. In return, kapag matibay yung loob niya, ito yung tutulong sa kanya na patuloy na maglingkuran kay Jehovah sa kabila ng matinding pagsubok na kanyang kinakaharap. Yun, very good. Okay, paragraph 10 tayo. Malinaw yun. Okay. Magkaugnay ang awa at ang pagbibigay ng kaaliwan. Paano? Kumikilos ang isang taong maawain para aliwin at tulungan ang mga may problema. Kaya makakaramdam muna tayo ng awa at saka tayo magbibigay ng kaaliwan. Pansinin na iniugnay ni Pablo ang awa ni Jehovah sa kaaliwang ibinibigay niya. Sinabi ni Pablo na si Jehovah ay ang Ama na magiliw at maawain at ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa anumang sitwasyon. Ayon sa study note ng tekstong ito, ang pananalitang ginamit ni Pablo na magiliw at maawain ay tumutukoy sa pagkadama ng malasakit o awa sa iba. Kaya masasabing ang Diyos ang Ama na magiliw at maawain dahil siya ang pinagmulan ng mga katangiang ito. At dahil sa awa niya, inaaliw niya tayo sa harap ng lahat ng pagsubok. Gaya ng tubig mula sa bukal na nakakarepresko sa mga nauuhaw, ang tulong na ibinibigay ni Jehovah ay nakakarepresko rin at nagbibigay ng kaaliwan sa mga may problema. Paano natin matutularan si Jehovah pagdating sa pagiging maawain at pagbibigay ng kaaliwan sa iba? Ang isang paraan ay kung sisikapin nating gawin ang mga bagay na may kaugnayan sa pagbibigay ng kaaliwan. Ano ang ilan sa mga iyon? Paano naging magkaugnay ang awa at ang pagbibigay ng kaaliwan? Sister Ampi. Alam natin lahat, ang Diyos ang Ama ng magiliw at maawain, pinagmulan ng katangiang ito. Kung ganito gagawin natin, inaalala tayo sa anumang pagsubok na dating sa buhay natin. Okay. Ano pa napansin niya, Brother Flores? Kaya pansinin natin kung ano kaugnayan ito. Hindi ka pwede makapagbigay ng kaaliwan kung hindi ka naaawa. Pero kapag naawa ka, talagang kikilos ka para magbigay ng kaaliwan. Tama, no? Okay, good. Ano ba binanggit doon sa study note dyan sa 2 Corinthians 1 verse 3? Ano binanggit doon kung nakita nyo yung study note? Ano sabi doon? Brother Ringo, please. Ayon sa study note ng tekstong ito, yung salitang ginamit ni Pablo doon na magiliw at maawain ay tumutukoy sa pagkadama ng malasakit o awa sa iba. At yamang ganun ang Diyos na Jehovah, tinukoy ni Pablo siya na Diyos ang Ama na magiliw at maawain dahil siya ang pinagmumulan ng mga katangiang ito. At dahil sa awa niya,
naaliw tayo sa harap na lahat ng pagsubok. Yun. So, kasi yung mga kapatid, sa anong pagkakataon na tayo ay naaliw ni Jehovah? O anong mga sitwasyon na maaaring tayo inaaliw ni Jehovah? Sister Vasquez, Lydia Vasquez. Kapag may mga kamag-anak tayo may sakit o kaya namatayan tayo ng mahal sa buhay, ang Diyos na Jehovah talaga ang nagbibigay ng kaaliwan. Kasi kung hindi mo nabasa yung sinabi ng teksto, nabubuhayin muli ang mga patay, mawawalan ka talaga ng pag-asa. Pero dahil dun sa pag-asa na yon, nakakaya mo. Ano man yung kalungkutan na nararamdaman mo, ano mang hirap yung nararamdaman mo, nakakaya mo yun dahil kay Jehovah. Ayun, tama, no? Mga ganong sitwasyon. Meron, ano pa mga sitwasyon na pwede pa? Maganda yun, punto na yun, ano? Ano pa kaya? Brother, sino pa nagtataas dyan? Sa Zoom, wala. Brother Rizal, nagtataas pa kayo dito? Brother Rizal, hindi pa. Sige. So, Brother Jean Luistro. Okay, Brother Jean. Gaya nga nang nabanggit, at pinakita rin kanina, karaniwan na ay mga dinaranas sa mga kapatid ay mga pagkakasakit. Baka maari din na hindi natin alam na pinag-uusig din yung isang kapatid. Kaya maaring magpakalungkot ito o magpahirap sa kanya sa paglilingkod kay Jehovah. Pero habang inaalalayan natin siya, sabi nga kanina, tumatayo tayo na malapit sa kanya, may pagpapatuloy niya yung paglilingkod niya kay Jehovah sa kabila ng kahirapan ng buhay sa ngayon. Ayun, oo, tama. No? So, tingnan natin kung ano yung mga ilan dito na pag-uusapan natin, mga bagay na may kaugnayan sa kaliwan. Ano? Paragraph 11. Ano ang tutulong sa atin na patuloy na ibigin at aliwin ang isa't isa araw-araw? Kailangan natin magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at magpakita ng kabaitan. Paano iyan makakatulong sa atin? Kapag naaawa tayo sa mga kapatid na may problema at nagmamalasakit tayo sa kanila, gugustuhin nating aliwin sila. Gaya ng sinabi ni Jesus, lumalabas sa bibig kung ano ang laman ng puso. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. Napakahalaga ng pagbibigay ng kaaliwan sa mga kapatid para maipakita natin na mahal natin sila. So, Colossus 3 verse 12, muna, pabasa natin. Meron pa sa Zoom? Wala. Okay. Oh, yun. Ikuha naman si Gab. Colossus 3 verse 12. At bilang mga pinili ng Diyos, mga banal at minamahal, magpakita kayo ng tunay na pagmamalasakit, kabaitan, kapakumbabaan, kahinahunan, at pagtitiis. Okay, at yung unang Pedro 3:8 muna, bago natin kuwentuhan yan. Unang Pedro 3 verse 8. O, sino naman babasa dito? Yun sino ba? Pinapasa lang pala yung microphone. Pakibasa na lang, Brother Mike. Isa pa, lahat kayo ay magkaisa sa pag-iisip, magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, maging mahabagin at magiliw, at maging mapagpakumbaba. So, doon sa binasing dalawang teksto, anong kailangan nating gawin para makapagpakita tayo ng pag-ibig at maaliw ang iba? Sabi niya, diniin, 2 beses na may pagdiriin dyan eh. So, anong kailangan natin gawin para makapagpakita ng kaaliwan sa pananampalataya natin? Binasa ang teksto. Okay, Sister Jane. Kailangan nga pong magdamayan tayo, magmahalan bilang magkakapatid at magpakita ng kabaitan. Yan, okay, alright. So, may nakita pa kayong ibang punto dito sa paragraph na ito. Yan, Sister Michelle. Umali. Maganda po yung binabanggit ng Mateo 12:34. Sabi dito, lumalabas sa bibig kung ano yung laman ng puso. So sa mga panahon na may problema po yung ating mga kapatid, gusto po natin silang aliwin. At magkakaugnay po yung pangaaliw, pagpapayo, tsaka pagpapatibay. Ibig sabihin, gagawin po natin ito in a positive way. Yun. So, ano magpapakilo sa'yo? Ba't mo nagagawa yun? Anong damdamin meron ka kung ginagawa mo yun, Sister Sherin?
Sa dalawang teksto, binanggit yung humility o yung mapagpakumbaba. So, kailangan maging mapagpakumbaba tayo para para magbigay tayo ng kaaliwan at makatulong sa iba. Ayun, oo. At para may pakita mo rin, pagka ginagawa mo yon, ano na ipapakita mo? Sister Licanda? May papakita po natin yung ating pag-ibig sa mga kapatid. Ayun, okay. So, tingnan natin ang susunod na subtopic. Paano natin mapapanatiling masidhi ang pag-ibig natin sa isa't isa? Paragraph 12. Gusto nating lahat na patuloy ibigin ang isa't isa. Pero tandaan natin ang babala ni Jesus na ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig. Hindi naman sinasabi ni Jesus na karamihan sa mga alagad niya ay hihinto sa pagpapakita ng pag-ibig. Pero dapat tayo mag-ingat para hindi tayo maimpluwensyahan ng mga tao sa sanlibutan ito na hindi nagpapakita ng pag-ibig. May kaugnayan dyan, sasagutin natin ang mahalagang tanong na ito. Paano natin malalaman kung masidhi ang pag-ibig natin sa mga kapatid? Paragraph 12. Bakit dapat nating ingatan ang pag-ibig natin sa isa't isa? Anong dahilan? Bakit? Bakit kaya? Sister Centillas. Nang nasa lupa nga po si Jesus, nagbabala siya na sa huling araw, ang pag-ibig ng nakakarami ay lalamig. Kaya po dahil nandito tayo sa panahong ito, dapat nating ingatan ang pag-ibig natin sa isa't isa dahil maaaring maimpluwensyahan tayo ng mga tao sa sanlibutan na hindi nagpapakita ng pag-ibig. Yun, ano? Okay. Hindi naman sinabing hihinto ang pag-ibig natin, ano? Pero pwedeng, hindi niya sinabing hihinto, pero ano yung nakita natin kanina doon sa Biblia na yung pag-ibig natin kay Jehovah ay nababawasan na rin. Sister, Lumamig po. Pagka lumabig ang pag-ibig. Pagka nababawasan ang pag-ibig natin sa kapatid, ayun. Hindi hinto, pero baka mabawasan. Yan ang punto dito. Ingat tayo doon. So, okay. Tingnan natin kung ano yung susubok na pag-ibig sa mga kapatid. May susubok sa atin dyan eh. Tingnan natin kung ano yun. Ang isang paraan para malaman kung gaano kasidhi ang pag-ibig natin ay kung aalamin natin ang reaksyon natin sa iba't ibang sitwasyon. Sinabi ni Apostol Pedro ang isang sitwasyon. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng masidhing pag-ibig sa isa't isa dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Kaya susubok sa pag-ibig natin sa mga kapatid ang mga kahinaan at pagkakamali nila. So ano susubok sa pag-ibig natin sa mga kapatid? Sister Tulisora, sige. Hindi po sa lahat ng pagkakataon madaling magpakita ng pag-ibig sa mga kapatid. May mga kapatid po na mahirap ibigin, pero andyan yung mga kahinaan nila at minsan pa dahil sa di kasakdalan, nasasaktan nila tayo at nagkakamali sila sa atin. Pero kailangan po natin sundin at ikapit yung 1 Peter 4:8, natakpan yung ng pag-ibig at magpakita ng masidhing pag-ibig sa kanila. Ayan, kasi nakadepende. Yung reaction natin, kung ano kaya maging reaction natin, pagkaga doon, nakikita natin. Ayun, katulad ng ikunomento. Tingnan natin dito, paano natin may kakapit yun. Pagka may kahinaan ng kapatid, may pagkakamali siya, anong gagawin natin? Paragraph 14. Pag-isipan nating mabuti ang mga sinabi ni Pedro. Sinabi sa unang bahagi ng talatang 8, ang uri ng pag-ibig na dapat na mayroon tayo, masidhing pag-ibig. Ang salitang ginamit ni Pedro para sa masidhi ay literal na nangangahulugang banat na banat. Sa ikalawang bahagi naman ng talata, binanggit ang epekto ng masidhing pag-ibig natin, matatakpan nito ang mga kasalanan ng mga kapatid. Isipin na ang pag-ibig natin ay gaya ng isang nababanat na tela. Binabanat natin ito ng binabanat hanggang sa kaya na nitong takpan hindi lang isa o dalawa, kundi maraming kasalanan. Ang ibig sabihin dito ng takpan ay patawarin. Gaya ng isang tela na kayang takpan ang mantsa, kaya rin takpan ng pag-ibig ang mga kahinaan at pagkakamali ng iba. Ayon sa 1 Peter 4 verse 8, anong uri ng pag-ibig ang kailangan natin? Magbigay ng ilustrasyon. Anong uri ng pag-ibig? Hindi basta pag-ibig lang
ano doon, paano diniin? Brother Umali. Masidhi o intense na pag-ibig sa literal banat na banat. So gaya ng ilustrasyon, yung maraming butas, pero yung pagintela natin, pwedeng stretch. Matatakpan yun kahit maraming butas o maraming kasalanan. Okay, yan. So ano pa nakita niyo dyan sa unang Korinto 4:8, bukod sa masidhing pag-ibig, ano ang susunod na binanggit yan? Ang binanggit, intense no? Pero may binanggit pa dun ano? Sister Lilia, may sinunod dyan si Apostol Pablo Sabi po kasi yung dahil sa pag-ibig ay nagtatakip ito ng maraming kasalanan. Kaya katulad ng sinabi nila, yung isang tela na kayang banatin, pwede nitong takpan yung mga kasalanang nagagawa ng kapatid. Ganun dapat ang pag-ibig natin sa kanila. Yun, kayang banatin. Yun, hindi banatan. Anong binabanggit? Mga magkamali spelling Brother Rizal, ni Julio, sige, may maganda illustration siguro rito. Kaya kailangan pala meron tayong stretchable na pagpapatawad. Kasi bakit kailangan yung stretchable? Kasi sabi rito, hindi lang daw isa, hindi rin dalawa. Ang tunay, sabi nga ni Jesus 77 walang hanggan. Hanggat nababanat mo yung pagpapatawad mo sa maraming kasalanan na magagawa ng kapatid mo, yun ang gagawin natin. Tama, no? Ano pa sabi dyan, Brother Jean? Okay, gandang punto ito, maganda ito. Para example lang kaya kong patawarin ng kapatid pero mga isa o dalawa lang. After noon, hindi na. So pinakita dito na talagang may mga pangailangan na talagang kailangan nating banatin yung ating pag-ibig upang sa ganoon talagang mapatawad natin mga kapatid. Kasi nga, kaya nga diniin, lahat naman tayo mga disakdal, Maring yung kapatid talaga magkasala sa atin ng maraming beses. Pero dahil sa masidhi nating pag-ibig, tatakpan natin iyon ng ating pag-ibig at patuloy silang papatawarin. Ayun, halimbawa, ito, bilang nito, pagka tinakpan mo ito, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, yan, nakikita mo pero pagka tinakpan mo, ano mga kapatid? Brother Nolan. Ng ilustrasyon, hindi mo na makikita yan pag tinakpan mo. Ibig sabihin, hindi mo na nakikita, hindi mo na maalala ang kasalanan ng kapatid mo. Yun, hindi mo maalala. Maaaring maalala mo, pero hindi mo na. Kasi kung minsan, pinatatawad kita, pero hindi ko makakalimutan ginawa mo. Di totoo yun, di ba? Ano maganda, mga kapatid? Ano ba tawag dito? Forgive and forget o forgive and let it go? Mas maganda doon. Brother Roy. Kasi kung forgive and forget, andun pa rin yun. Kinalimutan lang pero naalala pa rin. Pero kung forgive and let it go, ay kinakalimutan mo at hindi mo na inaalala ito. Ano ba yun? Pwede rin siguro, Kasi pagka nagawa ka ng kasalanan kasi, lalo na kung medyo mabigat, makalimutan ba yun? Hindi. Kaya let it go. Pero patatawarin mo. Kumbaga, alala mo, pero wala na yon. Parang ganoon. Hindi na mangingibawa sa yung, ganoon. Di ba? O ni-rape yung kamag-anak mo, paano yun? Nakakalimutan ba yun? Hindi. Pero pinapatawad mo na. Hindi mo makalimutan. Pero let it go. Mas maganda. Forgive and let it go. Okay? Tama ba? Oo, sang-ayon yung iba. Sumang-ayon. Marami sumang-ayon. Okay, Brother Ringor. Naalala ko lang, Brad, yung ilustrasyon sa pagpapatawad ni Jehovah doon sa isang video natin Hindi lang niya kinukrukis yung mali, kundi binubura, ini-erase. Kaya wala na, hindi mo na maalala. Ayun, na-delete. Tignan natin dito. Susunod, matutunan pa natin dito sa Colossus 3:13. Dapat na mahal natin ang mga kapatid para mapatawad natin ang mga pagkakamali nila. Kahit napakahirap nitong gawin kung minsan. Kapag nagpapatawad tayo, na ipapakita nating masidhi ang pag-ibig natin at na gusto nating mapasaya si Jehovah. Ano pa ang makakatulong sa atin na mapalampas ang mga pagkakamali at nakakainis na ugali ng iba? So, papasa mo natin itong Colossus 3:13 para makita natin ang sagot. No? Okay, Brother Joseph. Si Joseph naman, please.
Patuloy ninyong pagtiisa ng isa't isa ng lubusan, patawarin ang isa't isa, kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa, kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehova. Dapat na ganun din ang gawin ninyo. Yun, no, ganda dito. Dahil kayo para magreklamo. May dahilan kayo para magreklamo. Yun ang ganda dito eh, no? O, kapag mahal na mahal natin mga kapatid, ano ang kaya nating gawin? Anong kaya nating gawin? Pagka mahal na mahal mo talaga, ano yung kaya mong gawin? Brother Nol, dito naman. Brother Tom Villavicencio. Dapat lubusan din tayo nagpapatawad kasi sabi doon sa teksto, si Jehova, kapag siya ay nagpapatawad, lubusan. So mapapakita lang natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid kung lubusan din tayong magpapatawad. Ayun. Ano pa nakita nyo dyan sa teksto na yan? Yeah. Brother Jay. Sabi nga sa teksto kahit may dahilan ka pang magreklamo o may dahilan ka pang mainis lalo sa kanya, pero dito dinidiin na mahirap gawin kung minsan, pero most of the time mahirap talaga. Pero kung mahal natin si Jehovah, ibig sabihin kakalimutan mo lahat yun dahil si Jehovah ang priority natin para mapatakpan ang pag-ibig natin sa ibang mga kapatid. Tama, no? Kita ka pa, Pastor Quillones. Sige. Ganda yun, ano? Kahit may dahilan ka pa. Kahit napakarami nating beses na nasasaktan si Jehovah, minsan nga, yung level din ng pagkakamali natin, parang hindi ka patawad-tawad sa paningin ni Jehovah, pero pinapatawad niya tayo. Kaya tayo din, bilang sumusunod sa kanyang tagubilin or sa kanyang salita, umaasa din siya na mapapatawad din natin ang kapatid, kahit ang hirap din mapatawad. Ayun, oo, no? Kahit na nakakainis ang ugali, o nakakainis ang kilos, no? Pagka gano'n nakikita mo, ano dapat mong tandaan sa kanya? No, nakakainis na ugali, pero may nakakainis na kinikilos. Pero saan ka dapat pag-focus, Sister Praise Blancat? Kasi totoo naman kung minsan talaga may nakakainis. Kahit nakakainis yung ugali ng isang kapatid, dapat hindi tayo mag-focus doon. Mag-focus tayo doon sa mga magagandang katangian niya na nagustuhan ni Jehovah. Yan. Tingnan natin sa mga susunod paano ididiin dito, no? Paragraph 16, 17. Mag-focus sa mga gandang katangian ng mga kapatid, huwag sa mga negatibo. Isipin na nasa isang gathering ka kasama ng mga kapatid at napakasaya ninyo. Bago kayo umuwi, nagpa-picture kayong lahat. Kumuha din kayo ng 2 pang shot sakaling hindi maayos ang unang picture. Pero napansin mo na sa isang picture, nakasimangot ang isang brother. Ano ang gagawin mo? I-delete mo iyon kasi may 2 pa namang picture na nakangiti ang lahat, kasama na ang brother. Isipin na ang mga picture na iyon ay gaya ng mga bagay na gusto nating tandaan. Siyempre, meron tayong mga gandang alaala kasama ang mga kapatid. Pero baka may pagkakataon na may nasabi o nagawang hindi maganda sa atin ang isang kapatid. Ano ang dapat nating gawin? Dapat nating kalimutan o i-delete ang alaalang iyon gaya ng gagawin natin sa isang picture. Pwede nating kalimutan ang maliliit na pagkakamali sa atin ng kapatid kasi marami naman tayong mga gandang alaala kasama siya. At ang mga iyon ang ayaw nating kalimutan. Okay, so ganda ito mga kapatid, ano? So ano pa ang makakatulong sa atin na mapalampas ang maliliit na pagkakamali ng iba? Magbigay ng ilustrasyon o tingnan din ang larawan. I-plus na rin natin larawan. Okay. Sige. Alright, yan, ginagawa natin yan di ba? Yeah. Okay, ano nakita niyo sa ilustrasyon mga kapatid? Brother June Tudesora naman, okay. Diyan sa ilustrasyon, ginagawa natin yan. Pag pipicture tayo kasama yung mga kapatid, halimbawa may okasyon, kukuha tayo ng ilang mga shots para maalala yung okasyon na yan. Pero, kapag kami nakita tayo na, halimbawa, yung sa ilustrasyon, hindi nakangiti yung isang kapatid, hindi ba, dinidelete natin yon. At ang nire-retain lang natin, yung magaganda yung kuha, yun nakangiti lahat. So, ganun din yung pwede natin gawin. Kapag nagkawan tayo ng nasaktan tayo ng mga kapatid, huwag tayo mag-focus dun sa hindi magagandang ugali nila. Sa halip,
i-delete natin yon, huwag i-recycle, ibig sabihin, balikan, dapat totally delete para ang ma-retain sa atin yung magagandang katangian nila. Okay, good. Ngayon, ilan ang kuha dito? Sa atin kasi dalawa lang eh, no? Dalawa lang tayo kung minsan, dalawa. Kadalasan, 2 shot lang eh. Dito 3 eh. Ano? 3. Nagalit, ano? Okay, tingnan niyo mga kapatid, kung halimbawa, yung una, nakita niyo yung malaki, no? Ano ba yung itsura ng isang kapatid doon kung bakit kailangan i-delete? Yan, hindi niyo makita rito, pero tingnan niyo sa inyo, sa palaki niyo dyan sa gadget niyo. Ano makikita niyo mga kapatid? Bakit kailangan i-delete? Okay, brother, yeah. Okay, Jean. Pong brother sa kanan, nakasimangot. Kaya yun yung pinili niya na i-delete. Pero itinira niya, yung lahat sila nakangiti. Tapos pinaprame pa nga niya. Ayun, ano? Kung hindi mo i-delete yun, ano mangyayari kaya? Baka pagkwentuhan kayo, no? Tinan mo yung tsura mo. Okay, Brother Izzy, may maganda. Joke lang yun, pero meron tayong punto dyan. Sa totoong buhay naman, hindi natin i-delete yung brother na nagkasala sa atin. Ang i-delete natin yung memory o yung sitwasyon na kung saan nakagawa siya ng pagkakamali. Sa katulad na paraan dito, yung picture lang yung dinilit, hindi pinotoshop at dinilit yung brother. Oo nga, no? Parang ayaw mo na siyang makita kahit kailan, eh, no? Pagka dinilit mo yung brother. Ano? Sister, meron pa ba kayo nakita rito? Sister Raisa Dihar naman, please. Yung nasa Kawikaan 1911 din, yung pagkakaroon po ng kaunawaan. Kasi yung pagkakaroon ng kaunawaan, tumutulong yun sa atin na makita yung detalye sa loob ng isang sitwasyon. So makikita natin doon kung bakit niya ba ginawa yun. So tutulong yun sa atin na makontrol yung ating emosyon at saka palampesin na lang yung ginawa ng isang kapatid. Yeah, maganda yung teksto na binanggit, ano? Brother Isaac. Ang idiniin dito, Brad, yung maliliit na pagkakamali lang ang pwede natin takpan. Paano kung sabihin, malalaki na talaga yung kasalanan niya? Kung hindi natin mapatawad yun, hindi natin sabihin natin sa mga elder para sila ang kumilos para magkasundo tayo. Okay, pero ang unang-una, anong unang-una? Pagka gano'n, malaki na, nakakainis na talaga, ano? Bagay, parang sinira ang puri ka pa. Pero anong unang-unang i-apply mo? Anong una? Brother Chito. Doon sa unang Pedro 4:8. Bago yung Matthew 18:15. Nabanggit niya na, unang Pedro 4:8. Ano sabi doon? Ano sabi doon sa unang Pedro 4:8? Takpan ng pag-ibig. Ayun, oo. Halimbawa, talagang, kumbaga, okay, bago mo takpan ng pag-ibig, anong gagawin mo muna? Kaya, pagka yung maling kapatid, ano? Andun kanina sa paragraph 8 no? Sister CK? Yun nasa... Sabi sa paragraph 8, Santiago 5:16, ipanalangin. Yan, panalangin natin, ano, na mabago niya yung ganong kaunawaan. Brother Chito, okay, meron pa. Pagkatapos na, yun na yung pagtakpan. No? Yun namang binanggit sa Mateo 18. Tandaan natin, may tiwala sa Jehovah sa lahat sa atin, ano, na kaya magpapakita ng pag-ibig. Kaya huwag kagad tayo sumumbong sa elder. Makipag-ayos muna tayo. Ayun. O kung may hindi maayos, may stages eh. Baka kailangan talaga ng testigo para matawan yung kapatid kasi baka makalimutin. At pag hindi pa rin umubra, ayun na yun. Baka pwede na humingi ng tulong sa mga elder. Huwag kagad tayo pupunta sa mga elder. At mga elder ng mga agad, dahil excited makatulong, baka makialam kagad. Ay, dapat tulungan niya muna sila muna magayos. Yun. Kaya yung elder, tatanungin niya muna nag-usap na ba kayo? Yan. Ano ba, pagka hindi pa, mag-usap kayo. Hindi kami pwedeng makialam. Yan. Baka sa unang pag-uusap niyo, maayos na. O, di okay na yon, di ba? Okay, Brother Ian.
Christian? Dito kasi papasok yung pagsabi ng banatin eh. Kung hindi mo na kaya, yun na yung sukdulan mo. Yung sukdulan na, ay doon ka na pwedeng talagang... Babanat o babanat? Hindi naman babanatan. Kung doon na ipasok mo na yung talagang pag-ibig, talagang wag ka muna talagang umabot sa second step, third step. Doon ka muna sa first step. Kung kaya mong patawarin kahit gaano karami yan. Hanggat binabanat mo. Pero kung talagang sukdulan, di mo na kaya. Doon na. Siguro second step naman. Ayan, bago pumunta doon sa kung ano yung sukdulan. Para magawa mo yon, anong uring pag-ibig meron ka dapat? Para magawa mo lahat yon. Sister Linda Masangkay. Ayan. Mapagmahal tong kapatid natin ito, si Masangkay. Isa siya. Hindi naman po. Kailangan po ng masidhing pag-ibig po. Kasi kapag mahal na mahal po natin si Jehovah God, anuman po yung pagkakamali ng mga kapatid, mapapatawad po natin kahit hindi sila kaibig-ibig. Ayun, di ba? Kung minsan yung humility, hindi rin tama, no? Alam mo, sinabi sa'yo, di ba, mapagmahal ka kapatid? Hindi naman. O yun. Pero humility yun eh, humility. Napakahusay nakatangian may kasabihan, there's nothing better than humility. Yung sabi ng iba. Ano? So, napakaganda, Sister Masangkay, yung inyong kinumento. Kaya dito tayo ngayon. Bakit kailangan ngayon ng pag-ibig? Ano kayang dahilan? Bakit gusto nating mapanatili ang masidhing pag-ibig sa isa't isa? Gaya ng tinalakay natin, kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig sa mga kapatid, pinapatunayan nating mahal natin si Jehovah. Paano natin maipapakita sa mga kapatid na mahal natin sila? Ang isang paraan ay ang pagbibigay ng kaaliwan sa kanila. Magagawa nating patuloy aliwin ang isa't isa kung maawain tayo. Paano natin mapapanatiling masidhi ang pag-ibig sa isa't isa? Kung papatawarin natin ang mga kapatid kahit na napakahirap nitong gawin kung minsan. Ayun, sinasummarize na rito yung pinag-aralan natin. So ano mahalagang aral tungkol sa pag-ibig ang tinalakay natin sa artikulong ito? Ano yung mahalagang aral? Sister Jenny Legasan, please. Kapag napanatili nating masidi yung pag-ibig natin sa isa't isa, ipinapakita lamang nito o pinapatunayan na mahal natin si Jehovah. At maipapakita natin ito kung magbibigay tayo ng kaaliwan sa kanila at magagawa natin ito kung tayo mismo ay may maawain sa kanila at mapapatawad natin yung mga kapatid kahit na mahirap gawin. Ayun, ano? So, anong mauuna muna mga kapatid bago ka magbigay ng kaaliwan? Meron mo na mauuna eh. Yung kinumento kanina ni Brother Henry, ano yung munang una, Brother Ese? Maaawa muna tayo bago tayo magbigay ng kaaliwan. Okay, paragraph 19. Bakit kailangan ngayon na magpakita ng pag-ibig sa isa't isa? Sinabi ni Pedro, ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya magkaroon kayo ng masidhing pag-ibig sa isa't isa. Ano ang aasahan natin habang papalapit ang wakas ng masamang sanlibutan ito? Inihula ni Jesus tungkol sa mga tagasunod niya, kapopootan kayo ng lahat ng bansa dahil sa pangalan ko. Para makayanan natin iyon, kailangan nating manatiling nagkakaisa. Kung mahal natin ang mga kapatid, mabibigo si Satanas na sirain ang pagkakaisa natin dahil lubusang pinagkakaisa ng pag-ibig ang mga tao. Okay, maraming salamat, Brother Kaloy Dula, sa inyong mahusay na pagbasa. Ito ang tanong, maganda ito mga kapatid. Bakit kailangan ngayon na magpakita ng pag-ibig sa isa't isa? Bakit kailangan ngayon, mga kapatid? Ano ang pinaka-magandang dahilan dyan kung bakit? Ano kaya? Ngayon ngayon, ito panahon natin, bakit kailangan natin ngayon? Oh, wala. Si Jay? Si Brother, pakinggan naman natin dito si Sister Torres. Kailangan na po natin magpakita ng pag-ibig sa isa't isa ngayon kasi dahil
Sabi po dito sa unang Pedro 4:7 na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kaya magkaroon kayo ng masiding pag-ibig sa isa't isa. Anong gusto sabihin nung kaya mga kapatid, yung binanggit na Apostol Pedro na yun na binanggit niya kanina, na malapit na, ang araw ay malapit na. Kung bakit kailangan natin magpakita ng pag-ibig. Ano dinidiin doon kay Brother Rizal Julio? Ibig sabihin, yung wakas ng sanlibutan ay darating na. At kasama sa hula na pag dumating yung wakas ng sanlibutan ito, matutupad din yung Mateo 24:9 na sabi ron, kapuputan kayo ng lahat ng bansa dahil sa pangalan ko. So yung mga saksi ni Jehovah ay magiging special yan sa mga bansa na sila ay kapupuutan. At dahil doon sa kapupuutan, sino ba magiging kakampi natin? Di tayo lang. Kaya nga, kailangan natin na meron tayong pagkakaisa, nagmamahalan sa isa't isa at nagkakaroon ng iisa ng takbo ng kaisipan. Dahil pagka ganoon tayo, mabibigo si Satanas na watak-watakin yung kanyang mga lingkod ni Jehovah. Ayun. Napansin John, ano yung ilustrasyon, yung walis tingting? Naalala niyo yun, madalas natin mapakinggan. Yung si Satanas magtatagumpay kung ano mangyari sa tingtong. Hindi siya magtatagumpay kung yung mga tingting ay ano. Napakinggan na natin ito di ba? Sa mga pahayag. Okay, Brother Mihulio. Yung walis kasi, pagkahiwa-hiwalay, tingting nga tawag dun Pero madaling baliin. Malupok lang yun. Pero pagka yun ay tinalian mo at naging walis na, di mo na siya mababali. So sa ganung din kalagayan, paraan, pagka yung mga kapatid ay sama-sama, bibigkisan sila ng pag-ibig at pagkakaisa, hindi sila agad masisila ni Satanas. Hindi tayo mababali, ika nga. Matibay yung ating pagkakaisa. Ayun, mabibigo siya. Mabibigo siyang baliin yung ating pagkakaisa, yung ating masiding pag-ibig kung sama-sama. Katulad ng pagsama natin sa Kingdom Hall. Yan, madalas, mga interesado natin kasama, ayun, dito rin sila. Napapatibay din natin sila, napapatibay din nila tayo, di ba? Ganon. Interchange of encouragement kapag sama-sama tayong dumadalo. So, ripasuhin natin ngayon yung ating natutunan. Bakit dapat nating ibigin ng mga kapatid? Dami yan. Ano? Sister Pangaliban, ano yung isang dahilan kaya? Sinasabi po sa unang Juan 4:21, ang umiibig sa Diyos ay dapat na umiibig din sa kapatid niya. Ayun, oo, no? Na talagang mahal mo ang Diyos. Pagka ganon. Ayun naman sa 1:13:35. Ano? Yeah, Sister Torre. Dito. Herotani, please. Sa 1:13:35 sinasabi na kung mahal natin ang isa't isa, malalaman ng lahat na tayo ay mga alagad ni Jesus. Ayun. Bakit dapat tayo mag-alala kung nababawasan na yung pag-ibig natin sa kapatid? Kung nababawasan na, no? Nababawasan pa lang. Ano? Okay, Sister Tina Di Macali. Bakit dapat tayo mag-alala pagka nababawasan na yung pag-ibig natin? Kapag po pala nababawasan yung pag-ibig natin sa mga kapatid, senyalis na po yun na nababawasan din yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya kailangan na pagpakitaan pa rin natin sila ng pag-ibig. Oo. Kaya si Jehovah, matutuwa lang siya sa atin kung anong damdamin meron tayo, Brother Jeric, sa ating kapatid, sa isa't isa. Kung iniibig natin ang isa't isa. Ayun. Anong klaseng pag-ibig ang dinidin dito sa atin? Kailangan, dito naman, Sister Irene. Yun pong masidihing pag-ibig. Intense, ano? So, okay, dito. Paano natin mapapakita sa mga kapatid na mahal natin sila? Si Joby. Pakinggan natin itong bisita natin si Joby. Maipapakita natin ang pagmamahal natin sa mga kapatid pagka marunong tayong magpatawad sa mga pagkakamali nila. Ayun. Oo. Ano pa? Bang sabihin lang natin na mahal ka namin kapatid. Talagang, ayun. Paano? Brother Bong Libres. Okay, nakasampung taas. Yung binanggit sa 2 Korinto 7:13 na si Tito nagpakita siya ng pagmamahal sa mga kapatid. Pero siya mismo, pinakita niya yung kanyang
kasiyahan. Kaya lubos na napatibay yung mga kapatid. Ganon din naman tayo. Tayo na gumagawa ng pagmamahal sa kapatid, kailangan makita ng mga kapatid na masaya nating ginagawa iyon. Ayun, ano? Ano yung mga ilang paraan para may pakita natin yung pag-ibig natin sa isa't isa? Yung mga sinagot ng mga bata kanina sa paragraph 8. 8 yun eh. Okay, bigay ng isa, Sister Michelle Umali. Paano natin mapakita? Isa nga po dito yung nakaulat sa Roma 15:7 na malugod ninyong tanggapin ang isa't isa. So, wag tayong magtangi, kaibiganin natin yung lahat, ano man yung estado nila sa buhay. Ayun. Ano pa yung naalala natin sa paragraph 8 kanina na isinagot ng mga bata? Bukod sa binanggit, Sister Umali, Sister Likanda. Madami rin eh. Siyam yun eh, ano? Sa Zacarias po, 8:16 na sinabi dito na magsalita kayo ng katotohanan sa isa't isa. Ayun. Ano pa nakita nyo? May time tayo eh. Sister Marilyn Torres. Ito po yung sa Marcos 9:50 na panatilihin ninyo ang kapayapaan sa isa't isa. Okay. Na kapag nakagawa tayo ng pagkakamali sa mga kapatid, pwede tayong magpatawad din po. Okay, ano pa? Nakita nyo dyan? Sister Sister Gloria. Puro isa't isang binanggit yun. Sa unang Tesalonica po 4:8, patuloy niyo yung patibay ng isa't isa. Ayan, nakita nyo mga kapatid, diniin yung isa't isa. Pag-ibig sa isa't isa. Andun lahat, okay. So ngayon, bakit masasabing pagpapakita ng pag-ibig ang pagiging handang magpatawad? Bakit kaya pagpakita ng pag-ibig yun? Pagka handa ka magpatawad, pag-ibig pala yun. Bakit? Bakit masasabing pagpapakita? 25 seconds. Okay, Sister Raisa Dehar. Kasi po si Jehovah, dahil sa pag-ibig niya sa atin, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung tayo din, handa tayo magpatawad sa mga kapatid, natutularan natin si Jehovah. Ayan, okay. So maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid, sa inyong mga magaganda at pagpapatibay na komento, no? Dito nakikita natin talaga na kailangan talagang masidhing pag-ibig sa mga huling araw na ito. Ngayon pa lamang, sanayin na natin. Ano? Kasi may papakita naman natin doon sa malaking kapigatian, pero mas mabuting ngayon pa lamang masanay na tayo. No? Yan. Okay, so ganda. No? At sa susunod, ang tatalakayin naman natin ay siguradong tutulungan ka ni Jehovah sa mahihirap na sitwasyon. So pakisuyo na handa natin ulit ito para magiging masaya ang talakayan katulad ng nagawa natin sa mga pag-aaral natin ng bantayan. Okay mga kapatid, di atin nang tatapusin ang ating pagpupulong sa pagitan ng pag-awit. Ano? At bago nga pala tayo umawit, pwede ba nating pasalamatan yung marami nating bisita sa Zoom, sa kanilang pagdalo lagi sa mga pagpupulong. Okay? So awitin natin ang bilang 130, maging mapagpatawad.